mga ilang weeks from now ay tayo ay ang bansang Pilipinas ay dadaan ng eleksyon, no? Maraming mga kandidato na ating tinitingnan at yun ay pagpanalangin natin sa Panginoon na ibigay sa atin ang nararapat na susunod na Pangulo ng bansang Pilipinas. Sa mga pagkakataong ito, ang talatang titingnan natin ay nagsasabi sa atin ng isang ating gawain na dapat nating gawin para sa mga otoridad na pinagkakatiwala o pinagkaloob sa atin ng Panginoon na siyang mangangalaga ng ating pamamahala ng pamahalaan. Ang pamahalaan o ang civil authority ay pinagkalooban ng Panginoon ng tabak na siyang magbibigay o magpapairal ng katarungan sa society. Yan ang binikaloob ng Panginoon sa gobyerno o sa civil authority. At may kita din natin na isang bagay na may pagpapasalamat natin na mas maganda pa rin na merong pamahalaan bagamat ito ay hindi nating kaaya-aya sapagkat mas mahirap pag walang gobyerno o walang estado na siyang nangagalaga ng hustisya o nagpapatupad ng tabak ng Panginoon. Sa umaga ito, titingnan natin ang mga talata ng unang Pedro, mga talatang kabanata 2, mga talatang 13 hanggang 17. At dito ang titingnan natin, ang ating title ay Civil and Social Graces at ano bang mga bagay na ito. Muli nating basahin ang mga talatang titingnan natin sa unang Pedro chapter 2 verses 13 to 17. At ganito ang pagkakasabi ni Pedro. Pasakop kayo sa bawat pamalaan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya upang parusahan ang mga gumagawa ng masama at parangalan ang mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat gayon ang kaloob ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong hangal. Mamuhay kayo ng tulad sa taong malalaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang kapatiran. Matakot kayo sa Diyos. Igalang ninyo ang hari. Ito yung pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa muli kami naninikluhod. Malapit kami, Panginoon, sa iyong trono ng biyaya at awa sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na kami samahan mo sa pag-aral, sa pagdili-dili nitong mga talatang aming titingnan sa mga oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin upang magkaroon kami, Panginoon, ng pagkaunawa nitong text na aming titingnan. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito na kami makapag-aaral ng iyong salita, makapakikinig ng iyong salita, nawa ito'y magamit upang kami mamuhay na may kabanalan ayon sa iyong kalooban. Purihin ka, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga ito, isang ating titingnan, ang kautusan ng Panginoon
kung paano natin titingnan ang gobyerno kung saan pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Bago natin tingnan ito, ano ba ang scope, ang biblical concept ng obedience, ng submission at authority para maintindihan natin kung bakit kailangan natin igalang ang mga nilagay ng Panginoon sa mga namamamahala ng mga bansa o ng mga lugar na kung saan pinagkatiwala niya sa atin. Tatandaan natin ang universe na ito, we are living not in a democracy. The universe in which we live is not a democracy. Ito ang sabi ni Spurgeon. God does not rule by referendum. It had been many times na yung Ten Commandments, yung inaaral nating Ten Commandments, hindi ito suggestion. Ito ay mga hierarchy na structure ng authority na namamalakad dito sa universe na ito. Ang top noon ay yung sovereignty, top ng structure na yon ay yung sovereignty ng Panginoon na kung saan siya ay naghahari, He reigns at He rules, siyang namamalakad. At ang mga bagay na ito ay kanyang i-delegate ang authority ng langit at ng lupa sa kanyang anak, sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. At ang pinakamataas doon sa hierarchy structure yon, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nang kapanahunan na sinusulat ni Pedro ang mga talatang ito, tatandaan natin na ang nagmamahala noon sa lugar na ito ay si Nero, who was the king nung sinusulat itong epistle na itong tinitingnan natin. And this Nero is under the authority of Jesus Christ. Maaring sabihin natin, he would not submit because meron yung kanyang espiritong nananalaytay sa kanya, spirit of lawlessness. And that spirit now works in the son of disobedience. Tatandaan din natin na ang si Diablo, si Satanas, ang immediately identified with lawlessness. At makikita natin itong sangkatauhan, the plans of human race ay dumaan ng disaster. Dahil doon sa unang ginawa ng mga magulang natin, the result of our original parents, the act of lawlessness. Na kung saan si Adan, the refusal of Adam and Eve to submit to the Creator. So, every time that we do not submit to the rules na nagpa-plug sa atin, we are casting our boast to the lawlessness. And every time that we go out our way to submit, we bear the witness of the one whose law stand above every law. Kaya every time naman tayo na nag-o-obey sa mga employer na pinagkatiwala sa atin, sa mga school teacher na inilagay sa atin, sa mga magulang na binigay sa atin bilang mga authority, we give honor to Christ. Christ who reigns to the whole universe. At doon papasok yung honor. This is the word honor come into play. Nung pumasok, when we were stranger in this world, itong sa kaharian ng Panginoon, we walk according to the course of this world. Tayo ay namumuhay according sa kapangyarihan ng Prince of the Air, according to the lust of the flesh, na gaya ng ginagawa ng karamihan na namumuhay sa mundo. While nandun tayo sa ganong kalagayan, ang banal na spirito ang nagsangkwiken sa atin ng ating kaluluwang patay sa kasalanan. They made us new and they called out from the land of darkness into the land of life. At doon ang ating kaluluwa ay nabuhay. Our soul were mula sa ating kamatayan sa kasalanan, tayo ay nabuhay
sa pamagitan ng pagbabago ng banal na spirito, at doon yung ating desire na yung desire to please God rather than to disobey Him. So ito yung makikita nating yung paano itong nag-interplay itong obedience, submission, and authority. And so when we offer submission, we are showing our commitment to the King. So para naintindihan natin paano itong pumapasok na ito, kung bakit kailangan natin bigyan ng pagpapahalaga, bigyan ng paggalang ang mga nilagay ng Panginoon sa mga estado, sa mga bansa. Sapagkat ang Diyos ang merong kapamalaan ng lahat ng bagay na ito. Ngayon, tingnan natin itong sinulat ni Pedro sa atin. May kita natin na si Pedro ay binibigyan ng instruction itong kanyang mga sinusulatan. According paano yung behavior na ating gagawin. Mula sa ating tinitingnan na tayo maging tunay, ganap na lingkod ng Panginoon, ngayon, kanyang itong ibibigay sa atin, paano ito natin i-apply on a practical sense. Sa mga talatang 13, tinitingnan na, pasakop kayo sa bawat pamahalaan ng tao alang-alang sa Panginoon. Ano ba itong mga authorities na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? That God instituted 4 authorities on earth. The government, para doon sa lahat ng mga mamayan. The church, para doon sa mga believers. Yung mga magulang, doon sa mga anak. At yung mga master, para doon sa mga employees. Master over employees. And at along the way, sa mga susunod na mga talata, makikita natin na ito'y inisa-isang hinimay ni Pedro. He instituted these government authorities, these 4 authorities on earth. At isang bagay na dapat nating tingnan, that human government's authority derived from and defined by God. Siya ang nag-establish ng human government to reward good and to restrain sin in an evil fallen world. Kaya ang itong gobyerno nilalagay sa atin ay ito'y pang-restrain para ang kasalanan ay magpatuloy. Nire-restrain ito. Siya pa rin ang ginagamit ng Diyos bilang tabak na siya magbibigay ng hustisya. At yun ay pwede nating ipasalamat sa Panginoon sapagkat meron tayong gobyerno. Bagamat may mga pagkakataon na hindi natin gusto yung mga taong nandoon, hindi tayo tumitingin doon sa tao, kundi yung office na kung saan ang kanilang pinangahawakan. Now, here, nakikita natin dito si Pedro, sinasabi niya, yung ating personal morality form the basis, yung true and right civic and social responsibility na ginagawa natin. At sa umaga ito, ang ating mensaheng nais ibigay o ating tingnan na let's have to work out the faith through the right submission to civil government that God have ordained and to be mannerly towards our neighbor. At dalawang bagay natin pwedeng tingnan sa umagang ito. Una, yung ating civil responsibility, at pangalawa, tingnan natin itong social graces. Yung ating responsibilidad bilang mamamayan. As Christian, we are to be in the world, though not of the world. Tayo ay naririto sa mundong ito, bagamat hindi ito ang ating talagang tahanan. Kaya nga ang ating tawag sa atin, tayo ay malalakbay lamang sa lugar na ito. Hindi ito ang ating final destination.
Ang ating Panginoon Sus, siya ang ating dakilang paring namamagitan sa atin na siyang humihingi o nanalangin sa Panginoon na itong mga mananampalatay, do not take them out of the world, but keep them from the evil one. Ng mga Middle Ages, makikita natin, kaya natayo ng mga monasteryo dahil ang nais noon na sila ay ihiwalay ang kanilang sarili sa karamihan upang hindi sila magkasala. Kaya yung mga natayo mga ganong lugar para isiklude nila to the point na maging ermitanyo sila. Pero yung sinasabi ng Panginoon, hindi nyo kailangan gawin ang mga bagay na yon. Hindi nyo dapat ilayo ang iyong sarili sa mundong ito, kundi kayo ay maging ilaw at asin. Sapagkat kailangan ng mundong ito ng mga ilaw at mga asin upang hindi sila magpatuloy sa kanilang kabulukan. Upang ang kanilang kadiliman ay maliwanagan sa salita ng Panginoon, sa mga testimonya ng mga taong binago niya. And here we have to live out this new life in the midst of this old world and godless sinner. Kaya nga napakahalaga yung ating testimony na ipinapakita sa mundo na ito, binago ako ng Panginoon, ito ang ginawa ng Panginoon sa akin. Tingnan ninyo ang buhay ko na magsasalita na ang Panginoon ang pinaglilingkuran ko at ito ang kanyang ginawa. Kaya nga sa mundong ito, we have, as Christian, we have the tension. We have tension within us. Kaya nga ang command ng Panginoon sa atin to abstain fleshly lust and to refrain the counsel of the wicked one, and we should not engage, we should disengage ourselves yung kinagawa ng mundong ito. Hindi kailangan nating ihalayo ang ating sarili. Kaya nga tayo nilalagay ng Panginoon sa mga lugar o strategically sa mga pamilya natin, sa mga workplace natin. At doon, maraming mga tao doon na hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya nga iba pag sinasabing Kristiyano, merong kaagad merong parang signal na, tingnan ko nga kung Kristiyano nga yan. Meron silang expectation na nakikita na iba, ikaw sa iba. In here, kaya nga doon sa mga dati nating pinag-aralan last mga nakasunod before nito, ang panawagan na mamuhay ng merong personal purity. It might be difficult for us to maintain that purity if we withdraw from the world. And it would also be easy for us to defy and despise the civil authority that are not Christian. So napansin natin, bago natin tiningnan ito, yung application, ang kanyang panawagan muna sa atin ay to purify ourselves, to live with purity. Yun in verse 11 and 12, maging marangal sa inyong pag-ugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita man sila laban sa inyo na kayo gumagawa ng masama ay makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Ito yung ating tinignan last time. Ito yung kanyang panawagan. Sapagkat itong susunod ay meron sa sinasabi sa atin to magpasakop sa pamalaang ng tao alang-alang sa Panginoon. Ito yung isang panawagan ni Pedro sa atin na bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawagan na sa ating pananampalataya, tayo ay maging submissive sa mga pamalaang pinagkaloob sa atin ng Panginoon that God has ordained. Kaya dito makikita natin yung kanyang sovereignty. Siya pa rin may hawak ng kasaysayan. Siya may hawak ng mga taong niluluklok niya doon sa gobyerno. And His sovereignty rules in the world.
So kung tinitingnan natin na may kapamalan bang Diyos sa mga nangyayari ngayon, sa mga nangyayaring kasamaan, ang makikita natin doon, may pahintulot ang Diyos sa mga bagay na ito. And eventually, i-redeem niya in the end. So itong panawagan ni Pedro, na tayo ay pasakop sa pamalaang ipinagkaloob sa atin, inilagay sa atin. So ang una makikita natin dito, ang ating unang civic responsibility is to submit to the institution of human society. So dinidefine dito ni Pedro sa atin na tayo ay pasakop sa pamalaang ibinigay sa atin. To what extent? For the Lord's sake. Sabi niya, the qualification is for the Lord's sake. Ito yung panawagan niya to submit, not as a call of slavish subservience to wicked tyranny, but submission to what is and what is not seen in the sight of God. Isang example na makikita natin dito, no, ang mga kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Ano ang inutos ni Nebuchadnezzar sa kanila na sambahin nila yung golden image. But they refuse. They refuse to submit. Bakit? Ang binibigay na it was in violation of the first commandment, Daniel 3. So saan? Well, we will draw the line. We draw the line ng ating line of submission kung ang pamalaang inilagay doon o ang mga pinag-uutos sa atin ay tinuturuan tayo na magkasala. We draw the line of submission when we are being ordered with such authority to sin. Ay isang example makita natin dito, si Pedro at saka si Juan. In order sa kanila ng Sanhedrin not to proclaim in the name of Jesus Christ. Ano sinabi nila? We must obey God rather than men. So ito yung tinitingnan natin. Tayo ay inuutusan na pasakop ng Panginoon sa pamalaan ng tao alang-alang sa Panginoon. At paano natin makikitang kailan? Pag ang gobyerno yon ay tinuturuan na tayo na magkasala. Because mas mataas yung ating tinitingnan. We are submitting to the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya nga sa China, di ba, yung mga missionary nandoon, ang sabi ng gobyerno doon ay bawal kang evangelize doon sa mga tao. So patago sila. They still evangelize because ito ang sinasabi ng Panginoon, the King of Kings and the Lord of Lords. We have to obey God. We can and should go towards obeying legitimately constituted civil authority. And we draw the line of submission when we are being ordered by such government to sin. So doon pa rin nakikita natin yung respeto na dapat natin ibigay sa kanila. Not necessarily on the person, but the office na pinangahawakan nila. Because God ordained that. Kaya dito makikita natin na lahat ng mga bagay na ito, civil magistrate, itong mga gobyernong na siyang nangangalaga ng ating namamahala sa atin, ang dapat nating tingnan ang Diyos ang naglagay diyan. So hindi lamang 'yun, no? Meron dito makita natin na dalawang echelon ang civil ruler. Una, yung
So ang submission natin, hindi lang sa pinakamataas, even doon sa mga under nun, mga gobernador, na mga sinugo niya upang ipamahala o gawin yung pagpapatupad ng hustisya. So, ang ating pagsunod ay to the whole order of civil authority. Ang ating focus is not is to be on the order and yung office within, not upon the person occupying the office. So meron tayong paggalang doon dahil doon sa posisyon o sa opisina na pinangahawakan nila. Sapagkat sinasabi natin na ang Diyos natin is a God of order and not confusion. 1 Corinthians 14:33. At siya ang merong tumpak na kamamalaan sa lahat. Kung sinasabi natin na ang ating Diyos, that God is a God of order, we can also recognize that even bad governments are better than no government at all. Kaya kanya sabi sa atin, we should commit ourselves to be the best citizen as possible. Yun ang panawagan ni Pedro sa atin dito. Submit to the king, honor the king, and that would be a remarkable thing to do. Maging best citizen tayo. Anong reason? Ano yung incentive why we should submit? Our incentive for being submissive to this command. In the lowest level, makikita natin dito na sinasabi ni Pedro that believers should submit to civil authority to keep them from being punished as evildoer and lead them to be praised of those who are doing right. Baka sabihin natin, ang mga gobyerno ay maraming, even the best government ay imperfect sa kanilang pagpapatupad ng kanilang punishment and even ang rewarding the righteous. It is true that even the godless government recognizes yung nature ng righteousness of men and submissive nature of evil men. Kaya, bagamat ito makikita natin na may mga gobyernong parang sa atin hindi natin katanggap-tanggap yung mga taong nandoon. Pero ang sinasabi sa atin, even yung mga imperfect na government, ang Panginoon pa rin ang may kapamahalaan yan. At ang tawag sa atin o ang panawagan sa atin, be the best citizen. What is the reason behind? To silence the foolish men who ignorantly slander Christian as being evildoer. Diba kadalasan yung mga Kristiyano ay hindi naiitsapwera, hindi nabibigyan pansin. Nung kapanahonan na sinusulat ni Pedro itong mga talatang ito, ano ang pagtingin ng mga tao nung kapanahonan niya sa mga Kristiyano? Ang sinasabi nila, yung mga Kristiyano, nagpa-practice sila ng cannibalism. Dahil pag ginagawa nila yung Lord's Supper, kinakain nilang katawan ni Kristo. Yun ang sinasabi nila noon. Mga cannibal yan. Iba naman sinasabi nila na hindi nila naiintindihan yung ating pagkakaisa, yung ating loving bond of fellowship with brother and sister. At inaakusan ng mga Kristiyano na being seditious. Mga malaswa sila. At isa pang bagay na sinasabi ng mga kapanahunan na yon tungkol sa mga Kristiyano na sila ay in allegiance with the Lord Jesus Christ bilang kanilang Lord of Lords and King of Kings. Hindi sila sumusunod sa hari.
So even at that time, merong mga bagay na sinasabi ang mga tao tungkol sa mga Kristiyano, mga masasamang bagay, mga hindi totoo. How much more today? And the best way to serve is to be the best citizen. Nothing then can serve better. Nothing can serve today but to be the best citizen with our testimony. Kaya ang panawagan ni Pedro. Sapagkat masama ang kanilang pagtingin sa mga mananampalataya. At ang pinakamataas na incentive na pwede nating tingnan by obeying the will of God is that He is our Heavenly Father, the King of Kings, and the King above all kings. Kaya isang panawagan sa atin dito, ang application nito ay panalangin natin yung mga taong nakaposisyon. From the president hanggang sa pinakadulo to the mayor. Dapat natin silang ipanalangin na sila ay patuloy na gabayan ng Panginoon. Bagamat hindi sila mga Kristiyano, ang ibang mga Kristiyano, we have to pray for them kung sino man sila. Because that is what God is telling us. That is one way of how to honor them. Bagamat hindi natin gusto ang pamamaraan ng iba, we have to pray for them. At sa mga darating na mga linggo, we will exercise yung ating right to vote. Pray. Kung ano yung sino ang dapat na ilagay, sino ang dapat iboto. At ito isang exercise ang ating rights bilang mamamayan. We have to use it wisely. Makita natin dito na even the wicked, yung mga pagan nations, yung Babylon, yung Rome, ay ginagamit ng Panginoon to serve the sinless purpose of God. Makita natin na sa panahon ni Jeremiah, for example, sa Jeremiah, siya yung the Jews were suffering under the Babylonian captivity. Pero ang panawagan niya sa mga Israelita to serve the king of Babylon and live. Ano ang reason behind? Napakalakas ng Babylon para sila ay i-preserve ng Panginoon through that. Tsaka yung mga maliliit doon na mga iba pang mga tribo doon na pwede silang salakayin ay pwede silang ma-disperse. Pero yung pinaka-mighty na yung Babylonian ay kaya silang i-preserve to the end. Sapagkat may mga pagkakataon na hindi natin alam kung paano tumatakbo ang pamamaraan ng Diyos. Ang dapat lang nating gawin ay mag-abide sa kanyang panukala at kanyang naisin. And that is where submission is. The point is, our submission to governing authorities is part of our obedience to God, who institute the power that is for our good and for His glory. Yan ang dapat nating tingnan. So yan ang unang punto na titingnan natin. Ang panawagan ng Diyos ng ating responsibility to the civil government. We have to honor them, to respect them, and the better way to do it is to pray for them that God will use them mightily to serve the people. At papasalamat tayo sa mga panahon ito, may mga nagra-rise up na mga batang may kita natin mga politicians na iba sa iba. And we have to pray na mas dumami pa yung mga ganun na talagang
Hindi sila tumitingin doon sa mga bagay na makapagdadala sa kanila sa corruption, but they will be doing for the welfare of the people. Pangalawang bagay na makikita natin dito sa ating tinitingnan ay yung ating social graces, no? Sa verse 16 and 17, sabi dito, mamuhay kayo ng tulad ng mga taong malalaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos. So ang Panginoon natin tayo pinalaya bilang mga malalayang tao. Nung tayo ay pinatawad ng ating kasalanan, tayo ay pinalaya sa kasalanan. We are free indeed. And with that freedom, what comes with that freedom? Our freedom is not a license to act rebelliously and disrespectfully towards civil authority. Hindi natin kailangan i-attempt na takpan ng kanilang mga evil action. May kita din natin na sa 10 Commandment, nagbigay siya ng 5th Commandment, to honor your parents. Sa ating tahanan, ang governing authority doon, ang ating mga magulang. Na impliedly may kita natin dito to respect for authority. Siguro yan ang tingnan natin sa ating mga pahanan. Ang mga anak ba ay sumusunod ba sa mga magulang? Meron ba silang paggalang? Maaaring sa loob ng tahanan ay may mga diskusyon, pero nandun pa rin ba ang paggalang? Kasi yun ang training grounding. Yung ating bahay, training ground ito, how we will also do it outside. And the best exercise for our freedom when we take our action from the Heavenly Master with those as bond slave. At yun ang pinare-remind sa atin ni Pedro. Christian freedom is the freedom to know and do the will of God. Kasama doon, yung ating i-consider, yung ating manners. Paano natin ito gagawin sa iba? How we conduct ourselves to others. So dito may kita natin, on a social context, may kita natin yung ating pamamaraan ng pagkilos ay meron siyang tulong din sa ating social interaction sa labas. So kaya sinasabi sa atin na how can we demonstrate our submission to civil magistracy? That is how we also do sa ating kapwa-tao. Paano natin sila tinitingnan? Paano natin sila pinakikitunguhan? Kaya sa verse 7, igalan ninyo lahat ng mga tao. Ito ang panawagan ni Pedro. Why? Because yung mga tao na ginawa ng Panginoon, ginawa sila na may wangis ng Diyos. Kaya kailangan nating respetuhin ang bawat tao na ninalang sapagkat meron sila nung imprint ng Diyos sa kanilang buhay. Bagamat may mga pagkakataon na tingin natin sila masama ang kanilang pamamaraan, yun ang mga bagay ng struggle natin. Kaya merong tension, even sa relationship. Sapagkat lahat ng mga tao ay iba-iba, hindi natin kapareho yung kanilang pag-iisip. Minsan hindi natin maarok yung kanilang pamaraan ng pamumuhay, pero kailangan natin, meron pa rin paggalang, pagrespeto sa kanila because God created them. So yun ang panawagan, honor all men. Not only that we respect the government authority, but we have to seek and find and affirm the best in all people.
Kahit na makita natin yung mga masasamang tao, meron silang mga good side din. At yun ang dapat nating tingnan. Hindi ibig sabihin na hindi sila makasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan. Pero ito yung mga common grace na makikita natin na pinagkakatiwala sa atin, binibigay na biyaya ng Panginoon sa atin. That we could always see the best in all people. So that we can build up relationship. So that we can bring them to Christ. So as believer in Christ, we are not only to honor them, but to cherish them. We have to love each other as every member of the household of faith. At yun ang binibigay na commandment sa atin ng Panginoon. Kung ang panawagan ng Panginoon sa atin ay igalang natin ang mga pinagkatiwalang mga namumuno sa atin with due and highest honor, either emperor yon, hari, presidente, prime minister. Pag binabalikan natin nung time natin sinusulat ito, si Nero ang kanilang pinaka-emperador noon, na kung saan maraming mga Kristiyano ang pinapapatay, mga ginagawang mga ginagawa nilang mga parang display ng kanilang pagtutorture. And yet, ito ang panawagan ng Diyos. His position is instituted and reflected by the authority of God, and thus we have to really pray and honor yung mga nilalagay ng Panginoon doon sa posisyon na yon. And above all, ang sabi na, fear the Lord. Mula sa paggalang, mula sa ibigin natin ang mga kapatiran, ang sinabi niya, matakot kayo sa Diyos. Yung ating reverence through God that is the sustaining source, yung ating mga civil responsibility and yung ating social graces. Yun ang tutulong sa atin para magpatuloy. So anong ginagawa sa atin nito? We are on the service mood. Na ang ating attitude ay laging maglingkod sa iba. To serve them better than ourselves. Marahil kung iisipin natin, ang sinusulatan ni Pedro dito, ito yung mga mananampalataya na dumadaan ng pagsubok, dumadaan ng pagrurusa, dumadaan ng mga pag-uusig. And yet, dito sinasabi ni Pedro, ano sabi niya? Igalang ninyo ang mga namumuno sa inyo. So ikaw, yung sinusulatan ni Pedro, na imagine mo kung ikaw, nung kapanahonan na yon, dumadaan ang mga pagsubok, mga hostility. And ito sinasabi ni Pedro sa iyo. Sa pansarili mo lang, medyo mahirap gawin ito. Na itong gobyerno na ito na nagpapahirap sa akin, and yet kailangan silang igalang. That is how ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Those who are in Christ can afford paying respect to and offering their prayers to the civil authority because God has enriched and empowered this calling by the King who is above all king. So ang ating pagtingin lagi na ang ating pinaglilingkurang Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, ang Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, na may kapamalaan ng lahat ng bagay. Bagamat sa pagkakaon natin, mahirap gawin ang mga bagay na iyon na igalang sila. Pero tatandaan natin, ang paggalang natin sa kanila ay parang paggalang natin sa Panginoon. At yun ang panawagan ni Pedro. So ang challenge sa atin sa umagang ito,
commit ourselves to be the best citizen as possible. Yung ating pag-submit sa mga governing authority ay part ng ating obedience sa Panginoon na siyang naglagay ng mga instrukturang ito, ng kapamalan na ito, for His glory and also for our good. At ang challenge sa atin to honor and pray ng mga tao na nilagay doon. Sapagkat ang Diyos ang siyang nanguna sa ating, nagturo sa atin kung paano natin mag-submit sa Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, kami nagpapasalamat sa umaga ito sa palaala sa amin. Na ikaw, Panginoon, ang nagluluklok ng mga tao na nilalagay mo sa mga pamahalaan para gawin, Panginoon, ang pamamahala ng tabak, the sword of justice na iyong pinagkatiwala sa mga pamahalaan. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo kami na maging mabuting mamamayan ng mga bansa, ng bansang ito. At dalangin din namin, Panginoon, na patuloy mo kaming biyayaan ng biyaya na makasunod, makatalima sa mga inuutos ng gobyerno. Dalangin din namin, Panginoon, na pag-alabin mo sa aming puso ang aming pagmamahal sa aming kapwa, maging sa mga kapatiran, Panginoon, na ito'y ninanais mo ang pagmamahal sa bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa inyo sapagkat ang iyong pamaraan ay mas mataas sa kaparaanan namin. Patuloy na magtiwala sa inyo sapagkat ang iyong paraan ay iba sa paraan namin, sa paraan ng aming pag-iisip. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na patuloy mong binibigay sa amin ang mga kutusan na siyang magtutulong sa amin para magpatuloy sapagkat ang aming pinaglilingkuran ay ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at karapat dapat papurihan at sambahin. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.